Ako? B- bata? Sa landi kong ito? Bata? Iba ka rin, Kuya Kenzo. Baka gagawa tayo ng bata ay pwede pa. Nilingon ko siya. Hawakan mo nga itong akin kung bata ba talaga? Natatawa kong sabi sa isipan. Hey, Harry! Stop making story! Nakakahiya ka ah! Sigaw ko sana this time. Mukhang ako ang nagsasabi ng totoo. Dahan-dahan na humakbang patungo sa akin si Harry. Tati, you are lying po. You have said to me, every time you see Ninong Kenzo po, your world stop revolving po. I asked you po, back then, why it was happening then you crazily. Answer to me, dahil crush niyo po si Ninong Kenzo po. You like him po. Aprobadong sabi ni Harry. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakakahiya. Para akong nilamon ng buhay na lupa. Ang hirap depensahan ng pamangkin ko. Hindi ba naman niya nakalimutan kung ano talaga ang eksaktong sinabi ko? He was not making story. He was telling the truth. Ang katotohanang naglalagay sa akin sa ganitong kahihiyan na sitwasyon. Sabihin mo muna na nagsisinungaling ka. Sabi ko, pinandidilatan ko siya ng mga mata. Para makumbinsi ko siya na sundin ako. Napailing si Harry. No, bad po ang maglay. Nilingon nito ang ama nito. Dad, Tati was pushing me to lie. Promise po, nagsasabi po ako ng totoo. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Kuya Jared. Kaya para na akong mamamatay sa kahihiyan. Nilingon ko kung saan sila. At nakita kong seryosong nakatingin sa akin si Kuya Kenzo. Hindi ko alam kung masaya ba siya o hindi. Nakatitig talaga siya sa akin. Sana naman nagagandahan siya sa ayos ko. Para pa naman sa kanya ang lahat ng to. Lord, sana ngumiti siya. Hiling ko. When I saw him smiling, my eyes wide, then I would say I am okay. Nawala bigla ang hiya ko at naramdaman ko na muling kumapal ang mukha ko. Napatawa ako sabay kamot sa ulo ko. Huli pero hindi kulong. Ano ba yan, Lori? Sa dami ng lalaki si Kenzo talaga. Ang tanda na ng kaibigan ko para sa'yo. Reklamo ni Kuya Jared. Napabuntong hininga na lang ako. Tama nga ako sa hinala ko. May masasabi at masasabi talaga sa akin si Kuya Jared sa desisyon ko. Kasalanan ko ba kung magugustuhan ko si Kuya Kenzo? Sinunod ko lang ang sinabi ng puso ko. Red, walang mali doon. Crush lang naman yan. Hindi naman yan umaasa na maging sila. Sabi ni Kuya Kyle. Umaasa kaya ako? Sagot ko. Nagtawanan ang lahat. Ano ba ang sinabi ko? Nakalimutan ko. You don't need to worry, Kyle. Para ko lang kapatid niyang si Lorna. Sabi ni Kuya Kenzo. Lorna? Tanong ko sa isipan. Hindi ko mapigilan na magsitayuan ang mga balahibo ko. Sa narinig ko mula kay Kuya Kenzo. Lorna? Tunog matanda yun. Hindi bagay sa ganda ko. Tinawag na nga niya ako sa pangalang hindi ko gusto. Na sister zone pa ako. It was called double kill. Nilingon ko si Kuya Kenzo. Kuya, Lori Natasha. You can call me Lori. Natasha or baby. Napatalikod ako.
at agad na tinakpan ang mukha ko. Nahihiya lang ako sa sinabi ko, pero kakapalan ko na ang mukha ko. Nahuli na rin naman ako kaya lulubusin ko na. Wala rin namang mangyayari kung wala akong gagawin, di ba? The best thing I can do is to activate my landi. Nang marinig ko ang mga halakhak ng mga kaibigan ni Kuya, lalong lumapad ang mga ngiti ko. Natutuwa lang ako sa tapang ko. Hindi ko lubos maisip na mangyayari to ng ganito kabilis. Tati! Pagtawag ni Harry. Lumingon na ako mula sa kanila. Imbis na kay Harry ako titingin. Dahil ang pamangkin ko ang tumawag sa akin. Kay Kuya Kenzo dumapo ang tingin ko. Pasensya na pamangkin ko. Nagmamahal lang ako. Napataas naman ang kilay ko nang hindi na nakatingin sa akin si Kuya Kenzo. Pero nang muli niyang nilingon ako, sinesenyasan niya ako na kumain ng pizza na dala niya. Tinuro niya ang box ng pizza gamit ang nguso niya. Shit, ang sarap higupin ang labi niya. Kahit malayo ito sa akin, nakikita ko na ang bango at ang lambot nito. Sa sobrang kilig ko, napatakbo na ako pababa. Hindi ko man lang napansin na nadaanan ko na ang pamangkin ko. Kung hindi nga lang ito umiyak, hindi ako mapahinto para balikan to. Hey, Tati! Singhal ni Harry. Sorry Harry, binuhat ko ito. Eat tayo ng pizza ron kay Ninong Kenzo mo, okay? Tahan na. I will po. Doon po tayo sa crush niyo po. Inilapit ko ang bibig ko sa tenga nito. Yap, pero wag ka nang maingay, okay? Dapat nga sekreto lang yon. Sorry, Tati. Tati, Ninong Kenzo po is staring at you. Nanlaki ang mga mata ko at agad na nilingon si Kuya Kenzo. Pagtingin ko nakayuko lang pala ito at tumawa ang pamangkin ko. Napabuntong hininga na ako. I am not aware na ganito na pala ang mga bata sa generation na ito. Ang dami na nilang alam. Kaya na pala nilang gumawa ng kalokohan sa murang edad pa lang. Pagdating ko sa tapat ni Kuya Kenzo, pinaupo ko sa tabi niya si Harry. Pagkatapos, umupo ako sa tabi ni Harry. Tinutokso ako ng mga kaibigan ni Kuya, pero pinipigilan ko muna ang sarili ko. Imbes na magwala ako sa kilig, nakayuko lang ako, habang hindi mapigilan na mapangiti. Guys, ang bata pa ng bunso namin para tuksohin nyo kay Kenzo. Ni hindi pa nga marunong maglabayan ng underwear niya. Sabi ni Kuya Jared. Napalingon ako kay Kuya Jared. Kung pwede lang murahin siya, ginawa ko na. Paano niya nagawang ibulgar yon sa harapan ng lalaking gusto ko? Nakakahiya. Paano na ako magugustuhan ni Kuya Kenzo niyan? Nilingon ko si Kuya Kenzo at napangiti lang ito. Imbis na mahiya na ako, natulala lang ako sa kanya. Ang gwapo niya kapag nakangiti. Ang bango niyang tignan at ang sarap niyang yakapin. Pwede bang akin na lang siya? Nilingon ako ni Kuya Kenzo. Kaya agad akong umiwas ng tingin. Nahihiya lang ako. May kumurot sa pisngi ko kaya nang laki ang mga mata ko. Paglingon ko, si Kuya Kenzo, nakatitig siya sa akin. At parang may gustong sabihin. Nasa tamang edad ka na. Matuto kang maglaba, Lorna. Aniya.
Ano ba yan? Si Kuya Jared talaga. Ano na lang kaya ang iisipin sa akin ni Kuya Kenzo? Mas lalo akong magmumukhang bata sa paningin niya. Dumagdag pa sa iisipin ko. Ang tawag niya sa akin, sa ganda ng pangalan kong Lori Natasha, ay ginawa ng Lorna. Bakit? Hey, Kuya Kenzo, Lori Natasha nga. Saan mo ba napulot yung Lorna? Para naman akong nasa 80s niyan. Hello, I am sexy and gorgeous for that name. Reklamo ko. Lor ay galing sa Lori at na ay galing sa Natasha. Para mas madali ay Lorna. Bagay naman sa'yo, ang cute. Cute daw? Nakangiting tanong ko sa isipan. Ano na, Lori Natasha? Aarte ka pa ba? Crush mo na ang nagsabi na cute raw. Sa sobrang kilig ko, pinaupo ko si Harry sa kandungan ko at umusog ng konti para mas mapalapit kay Kuya Kenzo. Nang naamoy ko na ang pabango ni Kuya Kenzo, mas bumilis ang tibok ng puso ko. Mas pumogi lang siya sa paningin ko. Plus point talaga sa lalaki ang mabango. Sa gigil ko, mas umusog ako. Nagkunwari naman akong natumba para makasandal ako sa braso niya. Napangiti na ako pero agad akong napaayos ng upo nang sinigawan ako ni Kuya Jared at nilingon ko si Kuya. Grabe ka, Kuya. Aksidente lang. Ang galaw kasi ni Harry. Tati, I did not do any move. Sagot ni Harry. Dinamay mo pa ang pamangkin mo. Doon ka na nga sa kwarto mo. Pinapahiya mo ako sa mga kaibigan ko. Sabi ni Kuya Jared. Okay lang, Red. Ganyan talaga ang mga bata. Sabi ni Kuya Kenzo. Napanganga ako nang marinig ko ang sinabi niya. Ako? Bata? Sa landi kong ito? Bata? Iba ka rin, Kuya Kenzo. Baka gagawa tayo ng bata ay pwede pa. Nilingon ko siya. Hawakan mo nga itong akin kung bata ba talaga? Natatawa kong sabi sa isipan.